The Mysterious Intern. Kabanata 12. Matapos kompletuhin ang bahagi ng puso, tumingin si Brian Ye sa dalawang doktor, ang mga mata niya ay saglit na tumigil sa kanilang dalawa. Totoo naman, matapos maranasan ang performance ng dalawang doktor ngayon, ang puso niya ay hindi na masyadong nagtitiwala sa mga doktor. Nagsimula na siyang ma-realize na ang domestic system at ang foreign system ay talagang magkaiba. Pareho silang mga umuusbong pa lang na doktor. Ang mga foreign attending doctors ay karaniwang may mataas na clinical experience at kayanang tumayo ng mag-isa. Sa pagtingin sa performance ng dalawang doktor ngayon, ang mga domestic ay malinaw na hindi sapat, at kulang pa sa experience. Ako na ang sasama. Sabi ni Dr. Allison Zhao. Pagkatapos ng nangyari ngayon, wala na siyang pag-asa sa mga doktor na ito. Pakiramdam niya ay imbes na payagan niya silang mag-operate, mas mahusay pa kung siya na lang ang mag-isa. Darating ba siya? Tumingin si Brian Ye kay Dr. Allison Zhao na parang nag-aalinlangan. Alam na niya na si Dr. Allison Zhao ang Deputy Chief Physician ng Neurosurgery. Dahil sa magaling na performance ni Dr. Allison Zhao, naramdaman din niya na ang aura ng babaeng ito ay parang isang mala-iceberg na magandang doktor, at sigurado siyang hindi masama ang mga kasanayan niya sa medisina. Pero ang susunod na bahagi ay hindi naman ang espesyalidad niya, kaya ba niya? Pero hindi nagtagal, naramdaman ni Brian Ye na ang ilan sa mga iniisip niya ay hindi makatwiran. Siya ang punong surgeon ng operasyon, at dahil sinabi niyang darating siya, dapat walang problema. Bakit siya nagdududa sa iba? Bukod kay Brian Ye, wala na bang ibang makakatrabaho? Napangiti siya ng medyo nahihiya sa kanyang puso, pagkatapos ay tumango kay Dr. Allison Zhao, at lumayo sa kanyang pwesto. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Allison Zhao, ang dalawang doktor ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag ng sabay. Gaya ng mga orthopedic doctor sa harap nila, totoo naman, wala talaga silang kumpiyansa na harapin ang eksenang nauna sa kanila. Sinabi ni Dr. Allison Zhao na siya ay dumating ng mag-isa, na parang tumataka sa kanilang pagkubkob, baka makaranas sila ng panibagong kahihiyan tulad ng dalawang kasamahan ngayon. Pero medyo curious din silang dalawa kung gagawin ni Dr. Allison Zhao ang operasyon sa kanilang domain. Pareho silang nakatitig ng mabuti kay Dr. Allison Zhao. Hindi lamang silang dalawa, pero ang mga mata ng ibang tao sa operating room ay nakatuon din kay Dr. Allison Zhao, naghihintay na makita ang performance niya. Maging ang mga anesthesiologist at surgical nurse na pinakapamilyar at nakakaunawa kay Dr. Allison Zhao at pinakanakipag-usap kay Dr. Allison, ay hindi pa nakitang nagsagawa ng ibang operasyon si Dr. Allison Zhao bukod sa neurosurgery. Habang nakatingin ang lahat, nagsimulang kumilos si Dr. Allison. Kung ikukumpara sa dalawang doktor noon, mas magaling nga siya sa kanila. Hindi na kailangang sabihin, ang psikolohikal na kalidad, profesionalismo at mga kasanayan niya ay malinaw na nakahihigit. Kahit medyo maalog at awkward ang mga galaw niya, pero medyo professional at maingat. Nang makita ang mga galaw ni Dr. Allison Zhao, ang mga mata ng mga doktor at nurse na naruroon ay nagpakita ng paghanga. Ang henyong doktor at ang iceberg goddess na si Dr. Allison Zhao ay talagang nararapat sa kanyang reputasyon. Bilang karagdagan sa kanyang katangi tanging mga kasanayan sa napakahirap na larangan ng operasyon ng neurosurgery, siya ay talagang iba pang mga larangan ay mayroon ding napakahusay na teknolohiya. Ang mga mata ni Brian Ye ay tumingin sa mga galaw ni Dr. Allison Zhao, at mayroon ding hitsura ng pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa mga naunang doktor, mas magaling si Dr. Allison Zhao. Mula sa kanyang mga mata, natural, kinakabahan din si Dr. Allison Zhao. Pero kinontrol niya ang sarili, pinipigilan ang puso at kamay na magulo. Minsan, ang tinatawag na talento ay isang gap sa psychological quality. Lalo na sa operasyon, sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagsira sa iyong sarili, patuloy na paghamon sa mga limitasyon ng iyong sariling psikolohikal na kalidad, na nagpapahintulot sa iyong sarili na magkaroon ng mahusay na psikolohikal na kalidad, at paggawa ng iyong sarili, ng higit at mas kumpiyansa, maaari kang magpatuloy sa paggawa ng mga tagumpay sa teknolohiya. Sinabi sa kanya ng matanda na ang mga doktor ay parang mga atleta. Tanging ang mga atleta na may determinasyon na manalo ang maaaring manalo sa korte at maging hari ng larangan ng palakasan. Ang mga doktor lamang na may determinasyon at kumpiyansa na magtagumpay ang maaaring makapasok sa operating table. Makamit ang tagumpay pagkatapos ng operasyon.
Pagkatapos lamang ay maaari kang maging nangungunang doktor. Sa pag-unlad ng mga galaw ni Dr. Allison Zhao, ang mga mata ng pagpapahalaga ni Brian Ye ay naging mas matindi. Bilang karagdagan sa kanyang psikolohikal na talento, ang propesyonal na talento ni Dr. Allison Zhao ay napakahusay din. Malinaw na ginagawa niya ito ngayon, at hindi ito ang operasyong pinaggalingan niya. Hindi siya gaanong bihasa sa maraming galaw, ngunit sa tuwing nakakaharap siya ng panganib, palagi niyang nagagawang mahinahon at matalinong nakaisip ng mga paraan upang maiwasan ang panganib. Napakaraming mga doktor na ang nakilala ni Brian Ye sa China at sa ibang bansa sa loob ng napakaraming taon, at napakabihirang para kay Dr. Allison Zhao na magkaroon ng napakahusay na mga talento at psikolohikal na katangian. Ito ay talagang isang doktor na may mataas na potensyal na paglago. Nakarating si Brian Ye sa isang conclusion. At ang mga doktor na iyon ay ganap na nasakop ng pagganap at kakayahan ni Dr. Allison Zhao, at sila ay humanga ng walang kapantay sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Lalo na ang dalawang doktor na iyon ay nagsilang ng taos-pusong paghanga at buntong hininga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Talagang may talento ang mundong ito, at si Dr. Allison Zhao, ang iceberg goddess, ay talagang karapat-dapat. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang humanga ang lahat sa talento at kakayahan ni Dr. Allison Zhao sa pag-opera, biglang nangyari ang pagbabago. Bagamat naging maingat at mahinahon si Dr. Allison Zhao, kung tutuusin, hindi ito isang operasyon na magaling siya. Matapos iwasan ang panganib ng ilang beses sa kanyang superior na kalmado at superior na mabilis na pagtugon, sa wakas ay nabigo siyang ganap na maiwasan ito. Panganib, tumama sa malaking daluyan ng dugo. Beep. Nagsimulang tumunog ang vital signs monitor ng pasyente. Nagkaroon ng malaking pagkawasak ng daluyan ng dugo. Yun lang. Sa isip ni Dr. Allison Zhao, isang hugang ang sumabog. Siya na naging kalmado, sa wakas ay bumagsak sa sandaling ito, at ang buong tao ay nanatili roon. Natigilan lahat ang mga doktor sa tabi nila. Walang nag-akala na ang ganitong aksidente ay biglang magaganap pagkatapos ng isang operasyon na ginawang mabuti. Hindi maganda. Nabasag ang daluyan ng dugo. Nagbago din bigla ang ekspresyon ni Brian Ye. Karaniwan, normal na mangyari ang ganitong aksidente sa panahon ng operasyon. Sa pangkalahatan, hindi isang problema na ayusin ito sa oras. Gayunpaman, ang problema ay ang nasugatang pasyente ay lubha ng nasugatan at ang kanyang sigla ay lubhang marupok sa sandaling ito. Walang sorpresa. Dr. Zhao, bumababa na ang vital signs ng mga nasugatan. Ilang sandali pa bago bumalik sa katinoan ng anesthesiologist, tumingin kay Dr. Allison Zhao na nanatili doon na namumutla, at nagpaalala ng malakas. Si Dr. Allison Zhao ay bumalik sa kanyang katinoan na para bang siya ay unang nagising mula sa isang panaginip, ngunit ang kanyang tingin, na nakatingin sa mga sugatan sa kanyang harapan, ay gumugulo pa rin sa kanyang isip, lubos na iniisip kung ano ang gagawin kung hindi siya nagpakita. Dr. Zhao, sinubukan mo ang iyong makakaya. Oo, Dr. Zhao, sinubukan mo ang iyong makakaya. Kung mangyari man ito, wala kang magagawa. Naniniwala ako na kahit ang sugatang pasyente, hindi ka masisisi. Ang doktor sa tabi niya ay tumingin kay Dr. Allison Zhao na may pagtataka sa kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang magsimulang manghimok. Sa kanilang pananaw, ang operasyong ito ay walang paraan. Ang pagkamatay ng mga sugatan ay isa ng tiyak na wakas, at hindi na kailangan para sa kanila na magpatuloy. Nagpakita ng pagtatampo ang mga mata ni Dr. Allison Zhao. Sa kanyang puso, pumayag din siya sa kanilang mga opinyon, at nadama na ang operasyong ito ay tapos na, at walang paraan upang magpatuloy, at walang paraan upang makabawi. Gayunpaman, inaliw siya ng mga ito, ngunit hindi nila siya pinapaginhawa. Ang kanyang puso ay labis pa rin na nawawala at malungkot. Gusto niyang iligtas muli ang mga tao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng surgical failure. Alam din niya na ang surgical failure ay isang normal na bagay para sa isang surgeon. Kung tutuusin, ang doktor ay hindi isang diwata. Ang isang mabuting doktor ay dapat na matapang na harapin ang gayong kabiguan. Nang mabigo ang isang operasyon, hindi pa rin niya mapigilan ang malungkot na emosyon. Hinayaan mo akong sumama. Sa puso lamang ni Dr. Allison Zhao, nang siya ay puno ng kakulangan sa ginhawa dahil sa nabigong operasyon, isang boses ang biglang nang ibabaw. Hayaan mo akong sumama.
Diretso ang tingin ni Brian Ye sa sugatang pasyente sa operating table, tinitigan ang iba't ibang data na nakadisplay sa front instrument, at habang nagsasalita, ang kanyang figure ay direktang lumipat mula sa assistant patungo kay Dr. Allison Zhao. Medyo solemn ang mood niya. Talagang napakaseryoso ng sitwasyon ng mga sugatan ngayon na hindi niya inaasahan. Napakataas ng posibilidad ng kamatayan, at masasabing nasa linya na siya ng kamatayan. Dumating ka. Sa pagtingin kay Brian Ye, na diretsyong nakatingin sa mga sugatan sa operating table, naglalakad palapit sa kanya na may taimtim na ekspresyon, ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay lumiwanag saglit, ngunit kaagad, ito ay lumabo muli. Ang mga medikal na kasanayan ni Brian Ye, ito ay talagang mahusay. Masasabing siya ang medical genius na nakilala niya sa kanyang buhay. Kasabay nito, siya ay nag-aral ng orthopedics at heart surgery hanggang sa punto ng matinding kasanayan, ngunit kahit na siya ay henyo, imposibleng maging bihasa sa lahat ng larangan. Ito ay imposible kahit na ang atay, poly at bato. Master din ang mga ito. Bukod dito, kahit na siya ay tunay na henyo sa isang walang kapantay na antas, at kahit na naiintindihan ang mga larangang ito, ano ang maaari niyang gawin sa puntong ito? Don't talk about him. Kahit narito ang top domestic experts, I am afraid there is no way, right? Kailangan ba? Hindi direktang binitawan ni Dr. Allison Zhao ang posisyon, ngunit tumingin kay Brian Ye. Sabi ko, sa panahong ito, hindi na kailangang maging malakas. Tama, ito ang kaso ngayon, bakit kailangan nating gumawa ng walang kwentang credit para pahirapan ang mga nasugatan? Ang iba pang mga doktor ay kinukumbinsi rin. Nadama nilang lahat na si Brian Ye ay labis pa na nahihirapan. Pagkatapos ng operasyon, malinaw na ang lahat. Sa sandaling ito, ano pa ang magagawa niya? Minsan sinabi sa akin ng aking guro na hindi ka maaaring sumuko hanggang sa huling minuto. Kaya, gusto kong subukan ito. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga salita ng mga doktor na iyon, ngunit seryosong tumingin kay Dr. Allison Zhao. Tumingin si Dr. Allison Zhao sa mukha ni Brian Ye na may seryosong ekspresyon. Sa huli, tumango siya at nagbigay daan. Hindi nagatubili si Brian Ye, kaya diretso siyang naglakad at nagsimulang kumilos. Iniisip ba talaga ng lalaking ito na isa siyang Diyos? Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nang makitang tumanggi si Brian Ye na makinig sa kanilang panghihikayat at iginiit na tumayo at ipagpatuloy ang operasyon sa oras na ito, at sabihin ang mga kahangahangang salita na iyon at hindi kailanman sumuko hanggang sa huli, ang mga puso ng mga doktor sa operating room ay panandalian, hindi nasisiyahan. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng masayang tingin sa kanilang mga mukha, naghihintay na makita ang mga biro ni Brian Ye, naghihintay na makita ang paghagis ni Brian Ye, at sa wakas ay tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi man lang nila naisip na maaaring mailigtas ni Brian Ye ang pasyente kahit isa ito sa 10,000. Hindi man lang nila naisip na sa mga ganoong sitwasyon, magkakaroon ng paraan si Brian Ye para iligtas ang pasyente. Naramdaman nilang lahat na sinadya lang ni Brian Ye na sinabi ang ilang magagandang bagay at ipinakita ang mga ito sa harap ni Dr. Allison Zhao, ang iceberg goddess. Kahit na si Brian Ye ay talagang napakahusay, parehong orthopedics at heart surgery ang gumanap ng napakahusay, ngunit ngayon ang susunod na pagsagip ay wala sa dalawang larangang ito. Hindi kaya-kaya niyang magsagawa ng mga operasyon sa ibang larangan. Ito ay imposible lamang. Si Dr. Allison Zhao ay wala ring pag-asa para kay Brian Ye. Ang dahilan kung bakit siya tumango at sumang-ayon kay Brian Ye at hiniling kay Brian Ye na subukan ito ay dahil lamang sa mga salitang sinabi ni Brian Ye kanina at ang tingin sa mga mata ni Brian Ye ay nagpaantig sa kanya. Yun lang. Mula sa katawan ni Brian Ye, nakita niya ang anino ng kanyang sarili noon. Naisip niya na si Brian Ye ay katulad niya noong una siyang pumunta kay Lo at naging doktor. Walang paraan upang tanggapin ang pagkabigo ng operasyon at pagkamatay ng pasyente. Kaya naman hiniling niya kay Brian Ye na subukan ito, hayaang lumaki si Brian Ye, at matutong tumanggap ng kabiguan. Anyway, napakasama na ng sitwasyon kaya hinayaan niya si Brian Ye na subukan ito at bigyan siya ng pagkakataong lumaki at matutong tanggapin ng realidad. Hindi pinansin ni Brian Ye ang kanilang reaksyon. Sa sandaling tumayo siya sa harap ng operating table, ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa mga sugatan. Pinagmasdan muna niyang mabuti ang iba't ibang datos, at pagkatapos ay tiningnan ang kalagayan ng sugatan. Dr. Zhang, kung mag-iisip ka ng paraan, hanggang kailan mo kayang panatilihin ang vital signs?
Tumingin si Brian Ye kay Dr. Zhang, ang anesthesiologist, na puno ng pag-asa. Alam ng sino mang may karanasang surgeon kung gaano kalaki ang papel ng isang anesthesiologist. Sa maraming kritikal na sandali, kailangan niya ng tulong ng isang anesthesiologist. Sa sandaling ito, ang papel at kakayahan ng anesthesiologist ay mas mahalaga. Kung ang anesthetist ay hindi maaaring gumanap ng maayos at makipagtulungan ng maayos, kung gayon kahit na mayroon siyang kasanayan upang maabot ang langit, imposibleng iligtas ang pasyente. Maaaring tumagal ito ng 20 minuto. Ayaw ni Dr. Zhang na ipagpatuloy ni Brian Ye ang operasyon, at sa parehong oras, hindi niya inisip kung ano ang magagawa ni Brian Ye kapag tumayo siya. Bilang isang profesional na anesthetist na may mahabang kasaysayan ng operasyon, ang kanyang paghatol sa operasyon na ito ay kapareho ng ginawa nila. Isang operasyon na ganap na pumasok sa isang desperado na sitwasyon. Sa orihinal, nang magtanong si Brian Ye, magsasalita siya ng 10 minuto, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng lakas, ngunit nang tingnan niya ang umaasa na mga mata ni Brian Ye, nasabi niya sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay umabot ng 20 minuto. Ako ba, paano ako magiging tanga? Sa sandaling sinabi niya ito, pinagsisihan ito ni Dr. Zhang at nais niyang sampalin ang kanyang sarili. Ang pagpapanatili ng mga vital signs ng nasugatan sa loob ng 20 minuto ay ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Kailangan niyang maglagay ng napakalaking pagsusumikap at i-maximize ang kanyang kakayahan bago niya ito magawa. Maganda kung sasabihin mo lang ng 10 minuto. Kung ganoon, madali siyang walang magawa, at dahil dito kailangan niyang mag-aksaya ng lakas para gumawa ng walang kabuluhang pagsisikap. Ngunit ang mga salita ay binigkas, at walang saysay na pagsisihan ang mga ito. Kalimutan mo na, magsumikap ka lang saglit. Anyway, kahit na umabot pa ng higit sa 10 minuto, siguradong wala siyang magagawa. Ang aking pagsusumikap at pagsusumikap sa loob ng higit sa 10 minuto ay itinuturing na mabubuting gawa at birtod. Napabuntong hininga si Dr. Zhang. 20 minutes. Pwede bang mas matagal pa? Tumingin si Brian Ye kay Dr. Zhang, nakakunot ang kanyang mga kilay. Imposible. Sa pagkakataong ito, direktang sinabi ni Dr. Zhang nang walang pag-aalinlangan. Ito ay talagang hindi makatwiran. 20 minutes na ang limit niya, at gusto niyang mas mahaba. Talaga bang tinuturing siyang Diyos? Isa lang siyang ordinaryong anesthesiologist, okay. 20 minuto, ang oras na ito ay talagang medyo masikip. Pero, ipaglaban mo. Kinagat ni Brian Ye ang kanyang mga ngipin, at isang determinadong ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Matapos makipag-usap kay Dr. Zhang, tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparerekan at nagsimulang yumuko ang kanyang ulo at kumilos. Yung galaw niya parang, may operasyon ba talaga siya sa lugar na ito? Sa pagsisimula ng mga galaw ni Brian Ye, biglang nagbago ang mga mukha ng mga doktor sa tabi niya, at unti-unting naging seryoso ang mga ekspresyon ng pagkatuwa, sa kasawian. Lalo na ang 2 doktor na wala sa stage, mas naging solemn na ang mga ekspresyon nila. Sila ay mga doktor ng operasyon sa atay at bato, at natural na mas malinaw nilang alam kung paano ginagawa ang operasyong ito. Bagamat wala silang lakas ng loob na gawin ito ngayon, malinaw pa rin nilang nakikita. Ang mga galaw ni Brian Ye ay ganap na naaayon sa kanila. Ang mga aksyon ay na-standardize. Hindi, imposible. Hindi siya pwede. Paano magkakaroon ng napakaraming operasyon ang isang tao? Hindi nagtagal, inalis nila ang mga kaisipang ito sa kanilang isipan. Hindi sila naniniwala na ang isang tao ay maaaring maging bihasa sa napakaraming operasyon, at hindi sila naniniwala na ang teknolohiya ng isang tao ay maaaring maging komprehensibo sa lawak na iyon. Maging ang puso ni Dr. Allison Zhao ay napaangat. Sa kanyang puso, hindi siya naniniwala na si Brian Ye ay talagang gagawa ng napakaraming operasyon. Ngunit habang patuloy ang paggalaw ni Brian Ye, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagsimulang nanigas, ang kanilang mga mata ay nanlaki, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Si Brian Ye talaga ang nagkaroon ng mga operasyong iyon. Hindi lang nila alam, pero napakahusay niya. Ang kanyang shot ay mabilis at mapagpasyahan, at ang kanyang posisyon sa pagbaril ay lubos na tumpak. Paano kaya yon? Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Brian Ye na sumasailalim sa operasyon, at sa kanilang mga puso, mayroong isang uri ng marahas na pagkabigla tulad ng isang mabagyong dagat. Hemostatic forceps.
Sipit. Line 3. Hindi napansin ni Brian Ye ang mga tingin ng mga taong iyon, at wala siyang oras para bigyang pansin sila ngayon. Ang kanyang atensyon ay nasa operating table. Binigyan lang siya ng anesthesiologist ng 20 minuto, na ang ibig sabihin ay, kailangan na niya ngayong makipagsabayan sa oras, para agawin ang buhay ng nasugatan laban sa oras, kailangan niyang ibalik ang pinakamalubhang pinsala ng nasugatan sa loob ng 20 minuto, at panatilihin ang kanyang vital signs. Pabilis ng pabilis ang kanyang ekspresyon, walang kapantay na konsentrasyon, at ang kanyang mga galaw. Ang mga surgical nurse na magkatabi ay nagmamadali. Hindi pa sila nakakakilala ng doktor ng ganoon kabilis. Ang mga tingin ni Dr. Allison ay nakatingin kay Brian na may nakatutok na ekspresyon, isang nagliliyab na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, gumalaw ang kanyang anyo, at nagkusa siyang lumakad pasulong, at nakipagtulungan siya kay Brian Ye sa posisyon ng isang assistant. Nang mapansin ang mga galaw ni Dr. Allison Zhao, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo, binigyan si Dr. Allison Zhao ng isang pasasalamat na tingin sa kanyang mga mata. Isa lang itong imposibleng operasyon. Gaano man kahusay ang kanyang mga medikal na kasanayan, ito ay walang kabuluhan. Kung siya mismo ang gumawa nito sa simula, maaaring may pagkakataon na iligtas ang mga tao pabalik, ngunit ngayon. Naka-recover din ang ibang mga doktor mula sa pagkabigla. Ang kanilang mga mata ay tumingin sa mga galaw ni Brian Ye, at tumingin kay Dr. Allison Zhao, na nagkusa na umakyat upang makipagtulungan. May masalimuot na ekspresyon sa kanilang mga mata, at palihim silang gumawa ng tunog, buntong hininga. Bagamat lahat sila ay nabigla sa katangi-tanging pamamaraan ni Brian Ye, sa kanilang mga puso, hindi pa rin sila umaasa sa operasyong ito. Masyadong malubha ang kalagayan ng mga sugat, at sila ay lubhang marupok. Ang pagkakamaling iyon ay isang bagay lamang ng buhay na nakabitin sa isang sinulid, kung ito ay mailigtas, ito ay isang himala. Ngunit kahit na hindi sila naniniwalang magtagumpay si Brian Ye, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa operating table at sa operasyon ni Brian Ye. Stable na ang vital signs. Biglang naglabas ng bulala si Dr. Zhang. Ano? Sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Zhang, ang mga mata ng lahat ay hindi maiwasang tumingin sa instrument sa tabi ng operating table. Nang makita nila ng malinaw ang data sa itaas, agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Ang orihinal na lubhang marupok na vital sign ng taong nasugatan ay talagang naging matatag. Ano man ang rate ng puso o presyon ng dugo, bagaman ito ay medyo mababa, ito ay karaniwang matatag. Paano kaya yon? Ang lahat ng mga doktor, kabilang si Dr. Zhang, isang anesthesiologist na naging lubhang abala, sinusubukang kontrolin ang mga vital signs ng pasyente, lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata, at tumingin kay Brian Ye nang hindi kapanipaniwala. Himala! Talagang gumawa ng milagro ang lalaking ito. Bawiin ang malubhang nasugatan mula sa linya ng kamatayan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sinulyapan ni Brian Ye ang physical sign monitor sa tabi niya, at sa wakas ay nagpakita ng ngiti ang masikip niyang mukha. Sa wakas ay hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang mga pagsisikap, at pansamantalang nakabawi ang buhay ng sugatang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Dr. Allison Zhao na may pahiwatig ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa tulong ni Dr. Allison Zhao, hindi niya mailigtas ang mga tao mula sa kamatayan ng ganoon kabilis. Hindi napansin ni Dr. Allison Zhao ang tingin ni Brian Ye. Ang kanyang tingin, na nakatitig sa instrumento sa tabi niya, ay napuno ng pagkabigla at hindi maisip na mga ekspresyon. Naoperahan niya ang mga sugatan, at alam niya ang pinakamahusay tungkol sa mga sugatan. Sa ganoong sitwasyon, talagang iniligtas ni Brian Ye ang tao. Paano ito posible? Katulad ng mga doktor, mas nabigla rin ang kanyang puso kaysa noong nakita niyang ibinunyag ni Brian Ye ang kanyang napakahusay na operasyon. Hindi man lang niya narinig na nagpasalamat si Brian Ye. Hanggang sa sumigaw si Dr. Zhang sa sobrang pananibik, na iligtas na. Nakabawi siya at tumingin kay Brian Ye ng sobrang komplikadong mga mata. Oo, ito'y nailigtas, ang mga mahahalagang palatandaan ay nagpapatatag, at ang pinakamahalagang hakbang ay nakumpleto. Ang iba pang mga doktor ay tumingin lahat kay Brian Ye na may komplikadong mga ekspresyon, ang taong ito ay talagang nagligtas sa tao pabalik. Susunod, kailangan kong problemahin si Dr. Zhao para sa tulong. Bagamat nalampasan niya ang isang malaking kahirapan at hinayla pabalik ang mga sugatan mula sa linya ng kamatayan gamit ang napakahusay na teknolohiya, hindi nasilaw si Brian Ye sa tagumpay.
Alam na alam niya na nalampasan pa lang niya ang unang kahirapan. Ang mga sugatan ay hindi pa nakakatakas sa banta ng kamatayan, at upang tunay na mailigtas sila, malayo pa ang lalakbayin. Si Brian Ye ay taos-pusong tumingin kay Dr. Allison Zhao, at bahagyang yumuko siya. Tinitigan ni Dr. Allison Zhao ang mga galaw ni Brian Ye, ngunit hindi siya nagsalita, ibinaba lang ang kanyang ulo at nagsimulang kumilos. Bahagyang ngumiti si Brian Ye at nagsimulang gumalaw. Ang mga doktor sa tabi niya ay tumingin kay Brian Ye, na nagpatuloy ng operasyon ng may mahusay na paggalaw. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay hindi na nagkaroon ng parehong schadenfreude. Sa halip, ito ay isang uri ng taos-pusong paggalang. Ang napakahusay na diskarte ni Brian Ye ay talagang nabigla sa kanila at nasakop sila. Ito ay isang tunay na doktor tulad ng isang henyo. Ang mga ito ay ganap na hindi maaakyat. Sinimulan nilang panoorin ang operasyon ni Brian Ye ng may learning at appreciation mentality. Maging sila ay sinasadyang lumahok dito at tinulungan si Brian Ye na gawin ang ilang mga simpleng bagay. Lumipas ang oras. Sa operating room, walang nakapansin sa paglipas ng oras. Lahat sila ay nalubog sa operasyon, nahuhulog sa napakahusay at katangi-tanging pamamaraan ni Brian Ye. Dang! Hanggang sa pinutol ni Brian Ye ang huling sinulid na tinahi ang sugat, inilagay ang gunting sa kanyang kamay sa tray sa tabi nito, at gumawa ng malutong na tunog, lahat ay bumalik sa kanilang katinoan. Tapos na ang operasyon, lahat ay nagsumikap. Ibinaba ang gunting sa kanyang kamay, sumulyap si Brian Ye sa mga tauhan sa tabi niya, na may nakakaalam ng ngiti sa kanyang mukha, at nakagawian na magsalita ng husto sa lahat. Sa operating room, walang nagsasalita, lahat ay nakatitig lang kay Brian Ye ng mahigpit, na may paggalang na nakasulat sa kanilang mga mata. Sino ang mas nagsumikap dito kaysa kay Brian Ye? Ang buong operasyon na ito ay ginawa niya halos lahat. Sa loob ng ilang oras, halos saglit siyang hindi tumitigil, palaging pinapanatili ang mataas na antas ng konsentrasyon at pinapanatili ang isang mataas na antas ng operasyon. Tumingin din si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye ng mahigpit, at may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.